Truman clenched kanyang mga ngipin sa tulad prangka, ngunit agad na napansin na walang babalikan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos na sakupin ang kasuklam-suklam na bata. Ang knight sa kanyang utos ay sumugod kay Tiny na may mga armas. Para bang natuwa lang siya dito. Naglabas din siya ng hammer sa likod niya, walang maganda. Bagay talaga sa kanya. Sa mga salitang ito ay sinimulan niyang pakalat-kalat ang mga lalaking may armas sa kaliwat kanan. Si Truman ay nakatayo sa pagkabigla, hindi nang ahas na kumilos habang ang mga lalaki ay nahulog sa paligid niya, na humahagulgol ng masakit, halos hindi na mamalayan mula sa mga sugat na dumudugo, humingi sila ng tulong sa kapitan. Siya, na nagbukas ng isang maliit na bag na nakasabit sa kanyang sinturon, ay iritadong sinabi na hindi siya papayag na magtapos ito ng ganito. Pagkatapos ay ibinato ni Truman ang maliit na pulang bagay kay Tiny, na agad niyang ibinalik. Ito pala ay isang maliit na bola na, nang bumagsak sa sahig, nabasag at bilang karagdagan sa pulang likido, ay nagsimulang maglabas ng madilim na mga batis. Pumutok sila bigla na puno ng kwarto. Sinubukan ni Tiny na kahit papaano ay yumuko upang maiwasan ang mga banggaan sa isang bagay na kakilakilabot. Pagkatapos ay nagsimulang bumula ang sangkap, at ang mga labi ng bola ay nagsimula ring bumukol, at sa lalong madaling panahon ang silwete ng isang nilalang na may clawed paws ay lumitaw din mula dito. Ang monster, na nagpapakita ng matatalas na ngipin sa isang nakakatakot na ngiti, ay bumangon ng husto at nagpakawala ng isang matalim na sigaw. Si Truman ay natakot dito, nagtanong kung ito ay isang demonyo, paano ito posible? Katabi sila ng relihiyon. Bigla naman siyang sinunggaban nito, at pinisil-pisil siya ng mahigpit, nagsimulang samalo ang dugo sa dila nito. Sumugod si Tiny para iligtas at tumalon at sinubukang i-strike ang topic. Agad nitong inihagis si Truman sa sahig. Sino ang nagtangkang magtanong sa kanya kung bakit niya ginawa ito? Gayunpaman, si Tiny ay hamarang sa kanya at nilinaw kung ano ang mas interesado sa kanya. Saan ito nanggaling? Ipinaliwanag ni Truman na natanggap niya ito mula kay Litmin, na nagsabing gamitin ito bilang isang huling paraan. Biglang sumigaw muli ang demonyo, ngunit ngayon ay puno ng sakit. Ang liwanag mula sa humidis ay nagsimulang sumunog sa mga pakpak na parang asido. Napansin kaagad ni Tiny na ang sagradong hadlang na ito ay nalulusaw ang monster, kahit na si Truman ay nalilito na magtanong kung bakit gumagana ang hadlang dito, siya ay nagyelo sa kawalan ng katiyakan, nabanggit sa kanyang sarili na hindi nila alam ang tungkol dito, ngunit ang freak na ito, sa wakas, si Tiny pa rin, inutusan si Truman na manatili sa lugar dahil siya marami pa ring tanong. Pagkatapos ay nakita niya kung paano ang isang agresibong demonyo ay tumungo patungo sa relax sa kabila ng sakit, at pagkatapos ay sinigawan ito ni Tiny, na inindayog ang kanyang hammer upang hindi ito manggahas na gawin ito. Sa sumunod na sandali, sumugod siya na parang kometa at tinusok ang gilid ng monster. Agad itong bumagsak sa sahig, ngunit ganoon din kabilas na tauhan at tumulak sa sahig habang nakaayos ang mga paa. Sumigaw si Tiny, galit, hindi ito maaaring ang demonyo ay napakalapit sa human itis at halos mahawakan ito ng isang barko na nakadaong sa malinis na mabuhangin na dalampasigan, basang-basa sa araw malapit sa kagubatan, sa isang maliit na clearing, sa paligid ng isang pulang selyo na nakasulat sa inilatag sa lupa ang mga bangkay ng mga tagasunod ng demonyo. Isang taong nakasuot ng damit na may hawak na dagwang espada, lumingon kay Jay, nakatayo sa malapit. Parang may kaguluhan sa isla. May ideya ba siya kung ano ang maaaring mali? Yumuko siya at tinignan ng maigi, napansin niyang may gumagamit ng concealment na si Magic. Pagkatapos ay inulit ng lalaki, sa pagtataka, ang pagtatago. Ano ang ibig sabihin nito? Jay, kumukuha ng isang bag mula sa kanyang panloob na bulsa at ibinuhos ang maliwanag na asol na pulbos sa lupa. Sumagot na wala siyang alam tungkol dito, ngunit mas mabuting itigil na nila ang ritual at bumalik. Kung nais nilang itago ang bilog na magic, kung gayon ang kanilang tunay na target ay si Karaon, ang kausap, na naging Genus Freewill, na nagbago ng kulay ng buhok sa maliwanag na pula, ay agad na bumulalas na kung ang pag-uusapan ay tungkol kay Karaon, kung gayon si Tiny ay nasa panganib. Sa sandaling iyon, sumugod siya sa pagtugis sa demonyo, na pagtantong inuuna nito ang utos kaysa sa buhay nito. Ang monster, sa kabila ng mga nasugatan nitong mga paa, ay handa na halos hawakan ang artifact.
Nang makabalik si Tiny at ibinaba ang kanyang hammer at sinigaw na tanggalin nito ang mga paa nito. Sa mga salitang ito, tinamaan niya ang monster sa ulo, tinamaan ito ng buong lakas, na naging sanhi ng pagkawala ng demon sa halos lahat ng kanyang katawan. Pagkatapos ay muling naglakad si Tiny patungo sa monster, sumisigaw na patay na ito. Sa sumunod na sandali, gumawa siya ng matinding pag-atake, na pinatay ang demon. Sa pagtingin sa humanitis na may kaluwagan, sinabi ni Tiny na nakakagulat na ang isang masamang blader na nakarank na monster ay malayang gumagalaw. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang balikat, idinagdag niya na ang mga tagasunod ng Demon King ay gumagamit ng magic na mas mataas kaysa sa kanyang naisip. Ngunit biglang napagtanto sa kanya na walang tao sa likuran niya. At saka napasigaw si Tiny sa takot, tumigil ka. Saan nagpunta ang bastos na iyon? Pumunta si Truman. Di nagtagal, siya, na nakasakay sa isang lunar wolf, ay nagmamadaling maghanap at sa parehong oras, patuloy na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, iniligtas niya ang hanggal na ito, at iniwan niya pa rin siya. Hindi nila ito papayagan. Truman, umalis ka. Nang marinig ang tungkol dito, tumakbo ang lobo ng mas mabilis, naghahanap ng mga bakas ng dugo. Sa oras na ito, nag-iiwan si Truman ng matingkad na pulang dagwang mantsa, lumakad sa mga lagusan ng imburnal. Nakahinga siya ng maluwag at sa wakas ay nakita niya ang pintuan kung saan bumubuhos ang kulay asol, umupo siya sa tabi nito. Hinawakan ni Truman ang kanyang sugatang tagiliran, isinandal ang kanyang ulo sa malamig na pader, iniisip sa kanyang sarili, anong kaila-hilakbot na demonyo, marahil kahit si Tiny, ay hindi makakalabas ng buhay. Lahat ng hinihiling niya ay hindi magkakatotoo. Ang kanyang mga nasasakupan ay namatay ng walang kabuluhan dahil sa kanya, kahit na isang divine relic na itinuturing niyang mahalaga, pagkatapos ay sinabi ng malakas, ito na siguro ang katapusan niya. Ngunit biglang may narinig na hindi nasisiyahang boses, at least aware siya, iminulat ang mga mata sa gulat, ang unang sinabi ni Truman ay, paano siya? Pinutol siya ni Tiny, maingat na nilinaw, nagulat ba ang kapitan na buhay siya o natagpuan niya itong sikretong lugar na tinago ni Magic? Bago pa siya makasagot, nagpatuloy siya, matapang na kapitan. Ngayon ay hindi niya akalain na may kanlungan siya sa imburnal. Ngumisi, Truman, pagod na inilagay ang kanyang palad sa kanyang mukha, na nagpapatunay sa kanyang mga takot. Oo, siguradong tapos na siya. Si Tiny, na kinuha ang kanyang hammer mula sa kanyang likuran, ay napansin na ang kapitan ay may ilang mga katanungan na natitira upang sagutin. Ano ang pinaplano ng mga freak na ito? Inamin niya na hindi niya alam ang mga detalye. Isa lang ang alam niya, sa wakas ay bumangon at lumapit, idinagdag niya na hindi dapat kalimutan ng lalaki ang kanyang pangako. Nang sumunod na sandali, bumagsak si Truman sa sahig. Natarante si Tiny, pero sabay sigaw sa galit, "What's up, Captain?" Pagkatapos suriin ang kanyang pulso, napagtanto niya na si Truman ay hindi humihinga, at nagtaka ng malakas, naabot na ba niya ang kanyang limitasyon. Kung hindi siya naging kasabwat ng mga tagasunod ng demonyo, hindi siya mamamatay ng ganito. Biglang lumitaw ang isang lunar wolf, na, may mga ngipin, nagsimulang tumahol ng malakas. Pagtuunan ito ng pansin ni Tiny, nagulat siya. Ano ang kahulugan nito? Malakas na mana sa likod ng pinto, nang makapagdesisyon, bigla niya itong binuksan at sabay-sabay na pumasok sa loob, sumisigaw ng hindi pero sa sumunod na segundo, natigilan si Tiny sa gulat nang makita niya ang isang lalaking nakahandusay sa sahig at tumatakbo palapit, napagtanto niya na ito, ay ang mangkukulam na yelo. Patay na siya, tapos, kaninong palaygo ang naamoy ng lunar wolf? Pagtaas ng kanyang ulo, muli siyang nagulat nang makita ang isang malaking nilalang at sumisigaw, si Baby Kraken, ngunit ngayon ay papalapit at sinusuri ito sa mga tala ni Tiny, bangkay ba ito? Saan nagmula ang beast mula sa mystical era? Ngunit nang magsimula itong maglabas ng mga asul na batis, kung saan nakita niya ang nangyari sa pagitan ng nilalang at Granazo kanina, napagtanto niya na ang mga alaala ng mangkukulam ay darating sa kanya, tulad ng inaasahan mula sa Granazo. Pinuprotektahan niya ang Kraken kahit pagkatapos ng kamatayan, biglang si Tiny, nakaramdam ng pagdagsa ng bagong kapangyarihan at napagtanto na ito ay isang nakakatakot, nagbabantang aura. Ito ay nasa parehong antas ng katakawan. Pagkatapos ay sinubukan niyang basagin ang selyo na inilagay sa patay na nilalang, bumulalas, wala siyang oras.
May 2 spells na natitira para magsimula. Gagamitin niya ang mana ng unang spell na nasuspine. At naibalik. Di nagtagal, lumitaw ang isang makapangyarihang batis, na bumubulusok at dumadaloy sa kalangitan. Si Emirateven Karaon, na lumapit sa bintana at nakita ang mga simbolo na naiwan sa kalangitan sa gabi, ay bumulalas, iyon ang sulat kamay ni Hale. Pagkatapos ay napagtanto niya kaagad, Kraken, lumulutang ba ito dito? Sa susunod na sandali, bumukas ang mga pintuan ng bulwagan, at isang lalaki ang lumitaw sa threshold, sumisigaw sa takot, kamahalan. Ito ang unang Prinsipe Henryvon Karaon, na lumapit, kasama si Mason, ay nagpahayag na mayroon silang malaking problema. Isang malaking tsunami ang patungo sa kanila. Hindi sila makakaligtas sa paglikas lamang. Hiniling niya sa King na ipahayag ang pinakamataas na antas ng babala. Si Emirate, na namutla sa narinig niyang balita, ay nagsimulang mga tuwiran na kung talagang Kraken ito, hindi nila mapoprotektahan si Karaon mula rito. Then he asked Dumedli, ito na ba ang katapusan? Ngunit pagkatapos nito, narinig ang boses ng ibang tao na pumasok sa bulwagan. Sumusuko na ba sila? Lumingon silang tatlo at nakita si Tiny na may bitbit na yelo sa kanyang balikat. Galit na sumigaw si Mason, how dare a guy na pumasok na dito? Gayunpaman, pinigilan siya ni Henry at mariing napasigaw, tumigil. Ito ba ang mangkukulam? Ginoong Anderson. Inilalagay ito ni Tiny sa sahig. Nakumpirma, oo, siya iyon. Nakipaglaban siya para kay Karaon hanggang sa wakas, ngunit namatay. Si Emirateven Karaon, na nakakuyom ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng galit na bumalat sa kanya. At si Henryvon Karaon ay nagmadali upang linawin kung sino ang gumawa nito sa isa sa 7 mangkukulam ng bilog. Sumagot si Tiny na pinatay siya ng mga tagasunod ng demonyo. Ito ay natakot kay Henry, na naging dahilan upang siya ay sumigaw. Mga hamak, natalo na nila ang isa sa mga haligi ng kanilang kingdom. Agad naman silang pinaniwalaan ni Tiny na may pag-asa pa, kahit sa ganitong sitwasyon. Si Hale Anderson ay nagmamalasakit sa kingdom at may iniwan sa kanila. Nilinaw din ni Mason ang kanyang ipinagpatuloy. Narinig nila, tama ba? Ito ang kalasag na makapagliligtas kay Karaon. Nilinaw ni Henryvon Karaon ng may pag-asa, totoo ba ito? Sa wakas ay sinabi rin ng Emirate na sa palagay niya ay hindi sapat ang natitira sa yelo para iligtas si Karaon. Naguluhan si Tiny sa naturang pahayag at agad na nilinaw kung ano ang sinasabi ng King. Lumingon siya sa gilid, misteryosong sagot niya na hindi niya masabi sa binata ang tungkol dito. Ngunit ang banal na kapangyarihan ay may hangganan ngayon. Nagsimulang mag-alala si Henry at sa kalituhan, tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kamahalan. Sinabi ng Emirateven Karaon na dapat silang protektahan ng divine artifact mula sa mga hayop, ngunit ito lamang ay hindi magiging sapat upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa Kraken. Henryvon Karaon, muli, nagtanong tuliro, ito ba ang parehong monster mula sa mga alamat? Nais bang sabihin ng King na naging sanhi ito ng tsunami na si Tiny ay huminto sa kanila ng direkta at medyo walang pakundangan, na sinasabing mali sila, ang banal na bagay ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Nang lumingon sa kanya ang tatlo, na gustong makarinig ng paliwanag, inanyayahan niya silang alalahanin ang alamat. Kahit noong sinaunang panahon, mahalaga ang artifacts. Sila ay nilikha ng Diyos, at sa makatuwid ay palaging magiging mas malakas kaysa sa monsters. Ang Kraken ay isang maalamat na monster. Kung totoo ang sinaunang kasulatan, laging mananaig ang kapangyarihan sa kapangyarihan ng nilalang na ito. Ang Emirateven Quran ngayon ay sumang-ayon sa kanya, binanggit na ito ay totoo, ang Kraken ay iba sa ibang mga monsters. Pagkatapos ay bigla siyang nagbigay ng bagong utos na kailangan nilang ilikas ang pinakamaraming tao hanggat maaari, at pagkatapos ay inutusan ang mga mangkukulam na protektahan ang lahat mula sa tsunami. Sinubukan ni Henry na tumutol, na binanggit na hindi posible na ilikas ang lahat, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kailangan nilang dalhin ang mga tao sa panloob na plaza, kung kinakailangan. Maaari silang gumamit ng mga barko at ilipat ang iba sa isla. Tumakbo si Mason patungo sa labasan at nangako na gagawin niya ang lahat. Pasigaw na sabi ni Emmert, tiyak na dapat nilang iparating ang kanyang utos. Kailangan nilang ilikas ang bawat huling residente. Ngunit kung swertihin, tumakbo ang isang knight sa bulwagan at ibinalita na mayroon silang malaking problema.